Okay, so during the night, pag malamig yung panahon or you have air condition sa bahay nyo, make sure to use at least a comfortable sleepwear. Kasi yung mga baby, minsan, kung naka-sleepwear sila, matanggalan man sila ng kumot, at least cover yung katawan nila. Next is birthing. So, I'll show a video link here para dun sa video namin sa birthing. There are a lot of position para mapabirth natin si baby. Depende sa age ni baby. May mga position na mas applicable na yung age niya dun sa birthing position na ginagamit natin. Like, kung mga katulad nito, si baby is 3 months na siya. Mas effective na sa kanya yung seated position, yung nakaganon siya, tapos pinatap-tap ko lang yung likod niya, tapos hawak ko yung dito. Or yung nakasaklay siya sa dibdib ni daddy. Kasi dibdib ng daddy is mas broad. So, pag tumama yung stomach nila dun sa broader part ng shoulder or ng muscle ni daddy, mas mapapa-birth natin sila. Yun yung isa sa mga birthing technique. It's very important na mapapa-birth natin si baby kasi may iwasan yung mga paglulungad, yung mga gas pain, and yung puzziness ni baby. Once na pa-birth natin siya, so ang tendency nun is nagkakaroon ng hiccup si baby or sinisinok. Make sure to breastfeed your baby, put down on the boob for the letdown. So, parang ano lang yan, sinisinok tayo na gusto nating uminom ng tubig. So, padidein natin si baby, kahit hindi naman totally dedeng-dede, kasi napadede na nga natin siya, diba? So, pag pinadede mo ng madami, papadiglayin mo na naman. So, paulit-ulit ka lang. So, just yung letdown lang. Ito, maraming parents dito ang medyo hirap. Kasi, syempre, nakakapagod yung umiiyak si baby, tapos hindi mo alam yung mga reason bakit siya umiiyak. So, ang tendency natin, kinakarga natin, sinasayaw-sayaw. Pero, merong checklist why the baby is fussy or the baby is crying. So, make sure na you have or you memorize those checklists para maisa-isa mo kung ito ba yung reason bakit umiiyak si baby. So,